Huwag ka munang aalis, lalo na kung ikaw ay SSS pensioner o may magulang, lolo o lola na pensioner. Paano kung sabihin ko sa'yo na maaring pumasok ang 13th month pay mo hindi sa Disyembre, kundi kasabay na ng pensyon sa Marso 2026? Totoo ba ito o chismis lang? Sino lang ang makakatanggap? Magkano eksakto ang pera? At ano ang dapat mong gawin ngayon para siguradong hindi ka maiwan? Sa video na ito, ibubunyag natin ang buong katotohanan sa likod ng pinakainaabangang balita mula sa Social Security System, mula umpisa hanggang dulo. Manood hanggang huli dahil may isang mahalagang detalye rito na pwedeng magpabago kung makukuha mo ang buong benepisyo o hindi. Bago ka umalis, gusto kitang kausapin ng direkta. Kung ikaw ay SSS pensioner, may magulang o kamag-anak na pensioner, o simpleng gustong mauna sa balita tungkol sa pensyon at benepisyo, ang channel na ito ay ginawa para sa'yo. Dito sa channel na ito, hindi ka huhula at hindi ka maghihintay ng chismis. Lahat ng update tungkol sa pensyon, 13th month pay, at mahahalagang anunsyo mula sa Social Security System. Dito ko unang ipapaliwanag, malinaw, simple, at walang paligoy-ligoy. Araw-araw at linggo-linggo, mag-a-upload ako ng ganitong mga topic para hindi ka na malito, hindi ka maiwan, at siguradong alam mo ang karapatan mo. Kaya kung ayaw mong mamiss ang susunod na update, pindutin mo na ang subscribe at i-on ang notification bell ngayon na, dahil ang channel na ito ay hindi para sa lahat. Ito ay para sa mga katulad mo. Magandang araw sa inyong lahat, mga kababayan. Kung ikaw ay isang SSS pensioner o mayroon kang kamag-anak na tumatanggap ng pensyon mula sa Social Security System, ang video na ito ay para sa iyo. Ngayon, pag-uusapan natin ang isa sa mga pinaka-inaabangan na balita ng taong ito, ang maagang paglalabas ng 13th month pay kasama ang regular na pensyon sa Marso 2026. Maraming tanong ang pumapasok sa isip ng mga pensioner. Totoo ba ito? Magkano ang matatanggap ko? Kailan eksaktong darating ang pera? At sino ang mga karapat-dapat na makatanggap? Huwag kayong mag-alala dahil sa video na ito, ipapaliwanag ko ang lahat ng detalye ng simple, malinaw, at madaling maunawaan para sa bawat isa sa inyo. Una sa lahat, dapat nating maunawaan kung ano talaga ang 13th month pay para sa mga SSS pensioner. Marami sa atin ay pamilyar sa 13th month pay bilang isang benepisyo na ibinibigay sa mga empleyado bawat Disyembre. Ito ang tinatawag din na pamasko. Ngunit para sa mga SSS pensioner, may sariling sistema at patakaran ng SSS pagdating sa 13th month pay. Ang 13th month pay ng isang pensioner ay katumbas ng isang buwang halaga ng kanyang regular na buwanang pensyon. Halimbawa, kung ang isang pensioner ay tumatanggap ng 5,000 piso bawat buwan, ang kanyang 13th month pay ay magiging 5,000 piso rin. Hindi ito dagdag na malaking halaga para sa ilan, ngunit para sa mga pensioner na umaasa sa kanilang SSS, para sa pang-araw-araw na gastos, ito ay napakahalaga at lubhang nakakatulong lalo na sa panahon ng kapistahan o kapag may mga emergency na nagaganap. Ngayon, bakit naman may balitang ilalabas ito ng maaga sa Marso 2026? Ito ang mahalagang tanong na dapat nating sagutin. Sa nakaraan, ang 13th month pay ng mga SSS pensioner ay karaniwang ibinibigay sa buwan ng Disyembre, kasamang ang regular na pensyon para sa buwan na iyon. Ito ang naging tradisyon at gawin ng SSS sa loob ng maraming taon. Ngunit natuklasan ng gobyerno at ng SSS mismo na maraming pensioner ang nagkakaroon ng kahirapan habang naghihintay sa Disyembre. Ang ilan ay nangangailangan ng pera para sa medikal na gastos, ang ilan naman ay may mga anak o apo na nangangailangan ng tulong para sa paaralan,
at ang ilan pa ay simpleng nahihirapan sa pagtataas ng presyo ng mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain at gamot. Kaya naman, isinasaalang-alang ng SSS ang posibilidad na ilabas ang 13th month pay ng mas maaga kaysa sa dati upang mas mapabilis ang tulong sa mga pensioner na ito. Ang Marso 2026 ay pinili bilang target na buwan para sa maagang paglalabas ng 13th month pay dahil sa ilang dahilan. Ang unang dahilan ay ang pagdiriwang ng Easter o mahal na araw na karaniwang nagaganap sa Marso o Abril. Para sa mga Pilipino, ang Semana Santa ay isang mahalagang okasyon na madalas na may kasamang gastos. Ang mga pamilya ay naglalakbay upang magkasama. Ang mga tao ay bumibili ng espesyal na pagkain at ang ilan ay nagbibigay ng limos sa mga nangangailangan. Sa pamamagitan ng paglalabas ng 13th month pay sa Marso, nais ng SSS na tulungan ang mga pensioner na matugunan ang mga gastos na ito nang hindi napipilitan na humiram o magpahirap pa. Ito ay isang pagpapakita ng malasakit ng gobyerno sa mga matatanda at mga retiradong manggagawa na nagbigay ng maraming taon ng serbisyo sa kanilang bansa at sa kanilang mga pamilya. Ang ikalawang dahilan ay ang pagtaas ng halaga ng pamumuhay na nararamdaman ng lahat, ngunit higit na naramdaman ng mga matatanda at mga pensioner. Ang presyo ng pagkain, gamot, at iba pang pangunahing pangangailangan ay patuloy na tumataas sa buong mundo at ang Pilipinas ay hindi exempt sa ganitong sitwasyon. Ang mga pensioner na karaniwang nakatira sa isang nakapirming kita mula sa kanilang pensyon ay lubha na apektado ng inflasyon. Sa pamamagitan ng maagang paglalabas ng 13th month pay, maaaring maibsan ng SSS ang ilan sa mga pinansyal na pabigat na dala ng ganitong sitwasyon. Ito rin ay nagbibigay ng mensahe sa mga pensioner na ang SSS ay hindi lamang isang organisasyon na nangongolekta ng kontribusyon. Ito ay isang institusyon na tunay na nagmamalasakit sa kapakanan ng bawat miyembro nito. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa kung sino ang mga karapat-dapat na makatanggap ng 13th month pay sa Marso 2026. Ayon sa mga patakaran ng SSS, ang lahat ng mga aktibong pensioner na kasalukuyang tumatanggap ng regular na buwan ng pensyon mula sa SSS ay karapat-dapat na makatanggap ng 13th month pay. Kasama dito ang mga retirement pensioner, ang mga disability pensioner, at ang mga survivorship pensioner. Iyon ay ang mga biyuda, biyudo o anak na tumatanggap ng pensyon dahil sa pagkamatay ng isang miyembro ng SSS. Ang mahalaga dito ay ang pensioner ay dapat na aktibo at kasalukuyang tumatanggap ng pensyon sa oras na ilabas ang 13th month pay. Ang mga pensioner na ang pensyon ay nasuspinde o natigil ay maaaring hindi makakuha, kaya mahalaga na tiyaking naka-update ang lahat ng inyong record sa SSS. Para sa mga retirement pensioner, ito ang pinakamalaking grupo ng mga tatanggap ng 13th month pay. Ang mga ito ay mga miyembro ng SSS na umabot na sa edad ng pagre-retiro, karaniwang 6 na taong gulang para sa optional na pagre-retiro at 65 taong gulang para sa obligadong pagre-retiro, at nagbayad ng sapat na bilang ng buwanang kontribusyon sa SSS bago sila nagretiro. Ang halaga ng kanilang pensyon ay nakadepende sa kanilang average monthly salary credit at sa bilang ng kanilang mga kontribusyon. Dahil dito, ang iba't ibang pensioner ay may iba't ibang halaga ng 13th month pay na matatanggap. Ang mga nagbayad ng mas mataas na kontribusyon at mas matagal na nagbayad ay may mas mataas na pensyon at sa makatuwid ay mas mataas ding 13th month pay. Para naman sa mga disability pensioner, sila ay mga miyembro ng SSS na naging permanenteng may kapansanan at hindi na makapagtrabaho. Sila rin ay karapat-dapat na makatanggap ng 13th month pay katumbas ng isang buwang halaga
ng kanilang regular na disability pension. Ang mga survivorship pensioner naman na karaniwang binubuo ng mga asawa at anak ng isang pumanaw na miyembro ng SSS ay gayon din na karapat-dapat. Para sa mga anak na survivorship pensioner, dapat nilang malaman na ang kanilang survivorship pension ay karaniwang tumitigil kapag sila ay umabot na sa 21 taong gulang o mas maaga kung sila ay mag-asawa na o magsimulang magtrabaho. Kaya mahalaga na suriin ang inyong sitwasyon upang malaman kung kayo ay patuloy na karapat-dapat. Isang mahalagang bagay na dapat malaman ng bawat pensioner ay ang tungkol sa proseso ng pagkuha ng pensyon. Ang SSS ay may iba't ibang paraan ng pamamahagi ng pensyon at ang 13th month pay ay ilalabas sa pamamagitan ng parehong paraan na inyong ginagamit para sa inyong regular na pensyon kung ikaw ay tumatanggap ng iyong pensyon sa pamamagitan ng automatic crediting sa iyong bank account. Ang iyong 13th month pay ay ilalabas din sa parehong bank account. Kung ikaw naman ay gumagamit ng UMID card bilang ATM para sa iyong pension, ito rin ang gagamitin para sa paglalabas ng iyong 13th month pay. Para sa mga tumatanggap ng pensyon sa pamamagitan ng mga accredited payment centers tulad ng mga bayad centers o money transfer services, ang proseso ay magiging katulad din. Napakahalagang siguraduhin na ang iyong impormasyon sa SSS ay tama at napapanahon. Kung nagbago ang iyong bank account, iyong tirahan o iyong civil status, dapat mong agad na i-update ang iyong record sa SSS upang maiwasan ang anumang abala sa pagtanggap ng iyong pensyon at 13th month pay. Ang SSS ay nagbibigay ng serbisyo sa pamamagitan ng kanilang mga branches sa buong Pilipinas at mayroon din silang online na serbisyo sa pamamagitan ng My Arch SSS portal na maaring ma-access sa internet. Ang mga pensioner na nahihirapan sa paggamit ng technology ay maaaring humingi ng tulong sa kanilang mga anak, mga apo, o sa mga kawani ng SSS sa kanilang pinakamalapit na branch. Kaya pag-usapan din natin ang isang bagay na madalas na nagdudulot ng kalituhan, ang pagkakaiba ng 13th month pay at ng iba pang mga benepisyo ng SSS. Bukod sa 13th month pay, ang SSS ay nagbibigay rin ng iba pang mga tulong sa mga miyembro at pensioner nito. Halimbawa, ang SSS ay may programa para sa sickness benefit, maternity benefit, at iba pa para sa mga aktibong nagbabayad ng kontribusyon. Para naman sa mga pensioner, may mga karagdagang benepisyo tulad ng death benefit para sa mga maiiwan ng isang pensioner kapag siya ay pumanaw, at funeral benefit na tumutulong sa gastos ng libing. Ang 13th month pay ay hiwalay sa lahat ng ito, at ito ay isang espesyal na karagdagang bayad na ibinibigay isang beses sa isang taon bilang dagdag na tulong sa mga pensioner. Maraming pensioner rin ang nagtatanong kung ang 13th month pay ay bababaan ng buwis o ng anumang ibang bayad. Ang magandang balita ay ang pensyon at ang 13th month pay ng mga SSS pensioner ay exempted sa income tax ayon sa batas ng Pilipinas. Nangangahulugan ito na ang buo at buong halaga ng iyong 13th month pay ay mapupunta sa iyo ng walang anumang bawas para sa buwis. Ito ay isa sa mga dahilan kung bakit ang SSS pension system ay itinuturing na isang napakamahalagang safety net para sa mga retiradong Pilipino. Hindi lamang nagbibigay ito ng kita, ngunit nagbibigay ito ng kita na hindi binabawasan ng buwis, na nangangahulugang mas malaki ang nananatili sa mga kamay ng mga pensioner. Ngayon, nais ko ring pag-usapan ang tungkol sa kasaysayan ng 13th month pay para sa mga SSS pensioner upang mas maunawaan natin kung bakit ito napakamahalagang benepisyo. Ang SSS ay itinatag noong 1957 sa ilalim ng Republic Act 1161 at mula noon ay patuloy itong nagbago at nagpabuti ng mga benepisyo para sa mga miyembro nito.
Ang 13th month pay para sa mga pensioner ay isang benepisyo na itinagdag sa mga sumunod na taon upang matugunan ang pangangailangan ng mga retiradong manggagawa. Sa loob ng maraming dekada, ang SSS ay nagawa nitong pangalagaan ang kapakanan ng milyon-milyong Pilipino na nagbayad ng kanilang kontribusyon sa loob ng kanilang mga taon ng pagtatrabaho at ngayon ay tinatanggap ang mga prutas ng kanilang pagtitipid at pagiging responsable. Ang isang bagay na dapat din nating pag-usapan ay ang kahalagahan ng SSS para sa mga manggagawang Pilipino sa pangkalahatan. Maraming tao ang nagbabayad ng SSS contributions nang hindi lubos na naiintindihan kung bakit ito mahalaga o kung ano ang makukuha nila sa hinaharap. Ang SSS ay katulad ng isang malaking piggy bank ng bansa. Ikaw at ang iyong employer ay naglalagay ng pera dito bawat buwan at kapag ikaw ay nagretiro na, may kapansanan o namatay, ang SSS ay nagbibigay ng benepisyo sa iyo o sa iyong pamilya mula sa pundong ito. Ang mas maraming taon kang nagbayad at mas mataas ang halaga ng iyong kontribusyon, mas malaki ang iyong matatanggap na pensyon at 13th month pay sa hinaharap. Para sa mga kasalukuyang empleyado na nakikinig sa video na ito, ang mensahe ko sa inyo ay ito. Huwag balewalain ang inyong SSS contributions. Alam ko na may mga pagkakataon na gusto nating makita ang ating pera ngayon kaysa maghintay ng maraming taon para sa pensyon. Ngunit isipin ninyo ang mga pensioner ngayon, ang mga lalaki at babae na nagtatrabaho ng maayos sa loob ng maraming taon, nagbayad ng kanilang SSS ng tapat at ngayon ay tinatamasa ang mga benepisyo ng kanilang pagiging responsable. Sila ay may regular na kita kahit na hindi na sila nagtatrabaho at ngayon ay may dagdag pang 13th month pay na darating sa Marso 2026. Ito ang halaga ng pagiging miyembro ng SSS. Ito ay isang puhunan sa inyong kinabukasan na susuklian kayo ng malaki kapag kayo ay nagretiro na. Ngayon naman, pag-usapan natin ang mga praktikal na hakbang na maaaring gawin ng mga pensioner upang matiyak na matatanggap nila ang kanilang 13th month pay nang walang anumang abala. Una, suriin ang inyong SSS records upang matiyak na tama ang lahat ng inyong personal na impormasyon, ang inyong pangalan, araw ng kapanganakan, civil status at contact information. Ito ay maaaring gawin sa pamamagitan ng pagbisita sa pinakamalapit na SSS branch o sa pamamagitan ng My SSS online portal. Kung may mga maling impormasyon, ipabago ito agad upang maiwasan ang anumang problema. Pangalawa, siguraduhin na ang inyong bank account o payment method ay aktibo at gumagana. Kung ang inyong account ay natulog o nasara na dahil sa kawalan ng transaksyon sa mahabang panahon, maaaring hindi makredit ang inyong 13th month pay. Makipag-ugnayan sa inyong bangko upang tiyakin na aktibo ang inyong account. Kung kailangan ninyong magpalit ng payment method, gawin ito ng maaga upang masiguro na nakaregister na ang bagong paraan sa SSS bago ang paglalabas ng 13th month pay. Pangatlo, maging alerto sa mga scam at manloloko na sumusubok na samantalahin ang pagkakataong ito. Sa tuwing may balita tungkol sa paglalabas ng mga benepisyo mula sa SSS, may mga masasamang tao na nagsasamantala sa mga matatanda at pensioner sa pamamagitan ng pagpapanggap na sila ay mga kinatawan ng SSS. Huwag ibigay ang inyong personal na impormasyon, SSS number o bank account details sa sinumang hindi kilala. Ang SSS ay hindi kailanman tatawag sa inyo para humingi ng inyong password o PIN. Kung mayroon kayong mga katanungan o alalahanin, makipag-ugnayan direkta sa opisyal na mga channel ng SSS, ang kanilang hotline, website o opisyal na mga branch.
Pang-apat, kung kayo ay isang kamag-anak ng isang pensioner na hindi na kaya ng mag-isa ang pamamahala ng kanyang mga gawain dahil sa katandaan o sakit, tulungan siya sa pag-verify ng kanyang impormasyon at sa pagtiyak na maayos ang lahat para sa pagpapalabas ng 13th month pay. Ito ay isang simpleng paraan ng pagpapakita ng pagmamahal at pagmamalasakit sa inyong mga mahal sa buhay na matatanda. Ang mga pensioner ay nagbigay ng maraming taon ng kanilang buhay para sa kanilang mga pamilya at sa kanilang bansa. Ito ay isang pagkakataon para sa atin na ibalik ang ilan sa pagmamahal na iyon. Mahalaga ring banggitin ang papel ng pamahalaan sa buong prosesong ito. Ang SSS ay isang ahensya ng pamahalaan at ang mga desisyon tulad ng maagang paglalabas ng 13th month pay ay resulta ng patuloy na pagsisikap ng ating mga leader na mapabuti ang buhay ng mga Pilipino. Habang may mga pagkakataon na ang mga patakaran ng gobyerno ay pinupuna, mahalagang kilalanin din ang mga pagkakataong nagagawa ng pamahalaan ang mabuting bagay para sa kanyang mga mamamayan. Ang maagang paglalabas ng 13th month pay para sa mga SSS pensioner ay isa sa mga konkretong hakbang na nagpapakita ng pagmamalasakit ng pamahalaan sa kapakanan ng mga retirado at matatandang Pilipino. Sa mas malawak na perspektibo, ang 13th month pay at ang buong sistema ng SSS pensyon ay bahagi ng mas malaking social protection system ng Pilipinas. Sa maraming bansa sa mundo, ang mga matatanda at retirado ay nakakaranas ng kahirapan dahil sa kakulangan ng sapat na social protection. Sa Pilipinas, kahit na hindi perpekto ang sistema, ang SSS ay nagbibigay ng mahalagang safety net para sa milyon-milyong Pilipino. Ang hamon para sa atin bilang isang bansa ay patuloy na pagbutihin ang sistemang ito upang mas maraming Pilipino ang makinabang mula dito at upang ang mga benepisyo ay sapat na tutulong sa mga pensioner na mabuhay ng may dignidad at komportable sa kanilang mga huling taon. Bago tayo tapusin ang video na ito, nais ko ring pag-usapan ang tungkol sa emosyonal at psikolohikal na aspeto ng pagiging pensioner. Maraming pensioner ang nagdudulot ng malaking kahulugan sa kanilang buwanang pensyon at sa 13th month pay. Hindi lamang ito tungkol sa pera, kundi ito ay nagpapaalala sa kanila na ang kanilang mga tao ng pagtatrabaho at pagbabayad ng kontribusyon ay may halaga at may katumbas na gantimpala. Ito ay nagbibigay ng dignidad at pagpapahalaga sa kanilang mga nakaraang pagsisikap. Para sa mga pensioner na nararamdamang nag-iisa o hindi mahalaga, ang regular na pagtanggap ng pensyon ay isang paraan ng sistema na nagpapaalaala sa kanila na sila ay kinikilala at pinahahalagahan. Kaya naman sa lahat ng mga pensioner na nakikinig sa video na ito, nais ko kayong batiin at pasalamatan. Salamat sa inyong mga tao ng pagtatrabaho, sa inyong mga kontribusyon sa inyong mga pamilya, sa inyong mga komunidad at sa inyong bansa. Ang 13th month pay na darating sa Marso 2026 ay isang maliit na paraan ng pagkilala sa lahat ng inyong nagawa. Sana ay magamit ninyo ito ng mabuti para sa inyong kalusugan, para sa inyong kapakanan, o para sa inyong mga mahal sa buhay. At para sa mga miyembro ng SSS na hindi pa nagtatamasa ng pensyon, sana ay nagbibigay ito sa inyo ng inspirasyon na patuloy na magbayad ng inyong kontribusyon ng tapat. Dahil ang araw ay darating na matatanggap din ninyo ang mga benepisyong ito. Sa huli, ang pinakamahalagang mensahe ng video na ito ay ang katotohanan na ang SSS ay isang sistema na gumagana para sa inyo, para sa mga manggagawa ngayon at para sa mga pensioner sa hinaharap. Ang maagang paglalabas ng 13th month pay sa Marso 2026 ay isa lamang sa maraming mga hakbang na ginagawa ng SSS upang mapabuti ang buhay ng mga Pilipino. Manatiling updated sa mga opisyal na anunsyo ng SSS,
Tiyaking nasa tamang lugar ang inyong mga record at huwag hayaang dumaan ang pagkakataong ito nang hindi kayo nakakakuha ng inyong nararapat na benepisyo. Kung ikaw ay may mga katanungan o nangangailangan ng karagdagang impormasyon, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa SSS o bisitahin ang kanilang opisyal na website. Mahalaga kayo at ang inyong kapakanan ay mahalaga sa ating lahat. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli.